Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Fiqh al-mada fiqh. so saan tayo natapos nung subject natin na Tauhid wal Fiqhi? Tauhid at saka Fiqhi naman tayo, ha? Eto, dito tayo natapos. Sa Ba't ano sila ngayon ng klase? Eh? Ay, mamaya yan ate. Ano mga ano? Kamis. Thursday. dito tayo natapos. Okay? Allahu Razzaq. Darsu as-sadis. Allahu alladhi Okay. yanzilu matara min sama. Aywa, mashallah, magaling na ito si ano. Dapat sa level 2 na ito si Bayjihan. Na? So, bismillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang subject natin ngayon naman ay yung tauhid saka yung fiqhi. Nakuha rin natin ito nakalipas. Dito tayo umabot sa Dars As-Sadis. Pang-anim na Dars. Nakuha na sa taas nga. Uh, Nakuha na natin ito. Umabot tayo hanggang dito. Uh, Ngayon naman, dito tayo sa Allahu Razzaq. Anong ibig sabihin ng Allahu Razzaq? Sinong nakakaalam? Sa mga rizki tingin anak kabun ka no Allahu ta'ala. Aywa. Ibig sabihin nito, Masya Allah, Barakallah Fik, na si Allah ay siyang nagbibigay sa atin ng mga rizq, biyaya. Siya ay Razzaq. Siya ang pinagmumulan Rizki. biyaya. Isa sa mga biyaya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi yunazzilul matara minas sama'i. Matar min sama. Sabihin nun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbababa, pinabababa niya yung nagpapadala siya ng Ulan. ulan Ulan galing sa langit. na sama mula sa kalangitan. Siya yung nagpapadala ng ulan, alladhi yunazzilul matara minas Matar min sama'i. sama. Siya yung nagpapaulan. Siya yung nagbibigay sa atin ng ulan mula sa kalangitan. So isa yan na dapat isaisip natin, isapuso natin na ang nagbibigay ng ulan na ito ay kabilang sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, yung tubig, yung ulan, yan ay isa sa biyaya ng Allah. Dahil si Allah, ang topic natin ay Razzaq. Allahu Razzaq, siya ay nagbibigay ng Allahu. biyaya. Allahu Razzaq, siya yung tagabigay ng biyaya. Sa kanya nagmula lahat ng mga biyaya na natatamasa natin dito sa mundo na ito. So ang kabilang doon sa biyaya, Problema. matar, yung ulan. Kinakailangan natin ng ulan, yung tubig. Kinakailangan natin ng ulan, yung tubig. Yan yung ibig sabihin ng matar ay ulan. Hindi yung matara. Pag merong alip dito, Alis sa langit. pahabain yung pagbasa mo. Dapat diretso ka na, matar. Pag merong alip, matar, na ibig sabihin na airport yun. Magbabakasyon ka na nun. So, Allahul ladhi yunazzilul matara minas sama'i. Dapat panindigan mo, isa puso mo, isa isip mo na ang nagpapadala ng ulan, nagbibigay sa atin ng ulan mula sa kalangitan na yang si Allah subhanahu wa ta'ala. Pag may nagsabi sa atin na ang
yung apo ko, yung lolo ko, yung uncle ko, si Bapa, si Tua, na gagaganing pabagulan, gagaganing pababal ni ulan. Nan tuba na dabe tuba tu di na mga bitya, da kabalitya luwa, Kamabinasa No, sutra. makain mo na. Batarin mo sa nga ka, mapasang eri. Pacheka tayo na sa katruti mga ipunan niya pagkakona. Way, kuanan, Uy, admin. Nakalagay na. May pagka... pindutin niyo yung participants, tapos me, tapos Okay, syukran. team ninyo, Uy. Okay, kasi bas, mini, budget ko na sa mana sa atin. Sino ang nagpapadala sa atin ng ulan? Sino? Allah. Si Allah. Pag may nagsabi sa atin, si Apo ko, si Apo ko, si Bapa, si Kuanan to, gagaganin pubul ni ulan, palitianin to. Dito, ano sa ulan, na so Allah subhanahu wa ta'ala, ng ulan sa atin ay si Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan. Nagsabi sa atin, merong tao doon kaya niyang magpaulan. May kapangyarihan na magpaulan, huwag tayong maniwala doon. Dahil yun ay walang basihan. Ang may kakayahan lamang ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang may kakayahan magpababa ng ulan. So Allahul ladhi yarzuquna at-ta'am wasyarab. Isa sa paniniwala natin ng mga Muslim, si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay sa atin ng biyaya mula sa mga pagkain at inumin. Ang ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga pagsisikap natin na yan, nakabili tayo ng pagkain at mga inumin, isa yan sa mga way natin para makuha natin yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero pinadaan lang doon. Pero ang pinagmulan talaga ng biyaya na yan ay mula talaga sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag natin sabihin na ako man yung bumibili ng pagkain ko. Ako man yung bumibili ng inumin ko. Kasi nagtatrabaho ako. Oo. Nagtatrabaho ka, makakuha ka ng sahod mo, ibibili mo ng pagkain mo. Pero kung titingnan natin yung main source ay mula pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung katawan mo na pinagtrabaho mo, yung oras mo, yung buhay mo na pinagtrabaho, ayan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkain na bibilhin mo, kung hindi patutubuin ng Allah, hindi niya ibabagsak hindi niya tayo bibigyan ng ulan na tutubo yung mga pananim natin, ay hindi pa rin. Dahil yun sa kakayahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, wag nating isipin, ako man ang bumibili ng ako naghanap buhay ako yung bumibili ng pagkain ko, inumin ko, Wag. Yan ay nagmula pa rin sa Allah. Lahat ng biyaya ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul ladhi razaqana as-sam'a wal basar. Si Allah ang nagrizki sa atin, nagbigay sa atin ng ating Pagkalain doon, kinag. Pagkakinag doon, pagkalay. Pandinig at saka yung paningin. Ito, basar at saka sama. Si Allah ang nagbigay sa atin na makarinig tayo, makakita tayo. Halimbawa, pag inalis sa atin yung paningin natin, ay mahirapan tayo. Magaganda na tanawin dito sa ganon din ang pandinig. Hindi tayo makakarinig ng mga magagandang tulad ng mga magagandang salita, mga muhadara, Hagsara. May mga biyaya ng Hagsara ba? Pag tinanong ko kayo, manilladhi yarzuqu wasyarab, sino yung nagbibigay ng mula sa mga pagkain at mga inumin? Ang isasagot natin ay sino? Allah. Si Allah. Si Allah lamang
ang nagbibigay sa atin na kaya mula sa mga pagkain at mga inumin. Why na hal? Ay, Pag halimbawa nag-exam tayo, ang isa sa mga katanungan halimbawa ganon, itatanong ko sa inyo sino yung taga-tustos sa atin, sino nagbibigay ng biyaya, rizq, sa mga pagkain So at Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, yung tubig natin kanina na ulan, ito ay kabilang sa rizki. Ito ay kabilang sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat natin ingatan. Wujubul muhafaza ala al-ma. Ibig sabihin, dapat nating ingatan itong tubig na ito. Huwag tayong magsayang ng tubig. Kasi bakit? Isa yun sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung paida, kahalagahan ng ulan ay siya yung nagpapatubo sa mga pananim natin. Paano tayo makakain ng pakwan na tulad ng kinakain ni Baynor Kisa kung hindi ulan? Si El Nino. Ang pakwan na yan, kinakailangan araw-araw, dinidiligan yan. So, pag walang tubig, kain ng pakwan. Lalo na yung kanin. Yung kanin, hindi tayo makakain ng kanin kung hindi darating sa atin, ibibigay ng Allah. So, yung tubig na yan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nararapat na ingatan natin. Huwag natin sayangin. So, bilang isang Muslim, pag makita natin yung tubig na nasasayang, ay iwasan natin ito. Ang gawin natin ay ingatan natin na hindi masayang yung tubig dahil yan ang tubig ay mula sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga rizki ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Ganon din yung mga pagkain. Pag meron tayong mga pagkain na tapos tayo kumain, kinakailangan na itago natin ito sa magandang taguan. Take out. Yan. Kinakailangan itago natin yung sa restaurant. pagkain sa rep, sa freezer, Take out ka para ribka. para hindi masayang yung mga pagkain. Dahil yung pag-iingat sa biyaya, pag-ingat natin, ingat natin, kaulam sa rizikino Allah subhanahu wa ta'ala, na isa yon sa way na pagpapasalamat sa nagbigay sa atin. Di ba? Pag halimbawa, binigyan ka nga ng tao, pag example, kaibigan mo, binigyan ka ng damit, yung pag-iingat mo sa damit na binigay sa'yo, marahil, magiging reason yun na makita niya, iningatan niya yung binigay ko sa kanya. Hindi niya sinisira, iningatan niya. So, marahil, magugustuhan niya yung mo, at magiging dahilan na, bigyan ko pa ito ulit. So, ganun din, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pag iningatan natin yung mga biyaya, na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa yun sa way na pasasalamat sa Kanya. Yung pag-iingat natin, isa yun sa way na pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa surah Ibrahim, sabi niya, la in syakartum la azidannakum. Ito yung dalil. Ibig sabihin na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kung kayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng mga rizki, mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag tayo ay magpasalamat, ay laazidan na. Dobli-doblihin pa ng Allah, panguma-umananin. Takap-takapun pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Tayo ay, pag tayo ay nagpasalamat sa Allah mula sa pamamaraan ng pag-iingat sa kanyang mga biyaya, ay dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga biyaya na ibinigay niya sa atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala mga biyaya na ibinigay. Pararamihin pa niya ito. Yan yan, mapadala ba? In syakartum azidan. Nabanggit natin kanina ay ang
pandinig natin. Kapag kinagtag, Masunusugaw na. kapag Susubi. hindi ka Nasug ginalaho tahalan. Sorry, si Bay tayo ng isa yan. Sungkul-sungkulin mo. Bay tayo, tas kanil ka naman. Pagkawin. Hoy, huwag kayong maingay, hindi natin naririnig. Huwag kayong may Kuya, focus kayo. Normina, pakingan. So, isa yan sa mga malaking biyaya ng Allah, yung pandinig natin at yung paningin natin. Di ba? Pag mawala yan, ay talagang mahirapan tayo. Na tao na hindi tayo makarinig, di tayo makikinag, mapasang. Nanya ba, papadadam sa kita, no, pinapaalala sa atin na yung mga mula sa inumin, mula sa pagkain, yung ulan, yung pandinig natin at pag-inom natin, yung paningin natin ay isa sa pinakamalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin na pag ginamit natin yun, pag ginamit natin yung pagkain natin, lumakas tayo, uminom tayo, lumakas tayo, yun ay biyaya ng Allah. Yung paningin natin, pandinig natin, nagiging maayos yung pandinig natin at paningin natin, magiging lakas din ang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, nararapat na yung mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasalamatan natin ang Allah at gamitin natin ito para sa pagsamba sa Kanya. Para sa pagsamba sa Kanya. Hindi yung gagamitin natin yung mga lakas natin, kumain tayo, uminom tayo mula sa Allah, biyaya ng Allah, binigyan tayo ng paningin, binigyan tayo, gagamitin natin sa pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, hindi pwede yun. Magkakasala ka doon, magkakaroon ka ng parusa, at ginamit mo yung mga biyaya na kinuha mo mula sa Allah, binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa'yo, ginamit mo yung katawan mo sa masama o di kayo pagsuway sa Allah. So, magkakaroon ka ng kaparusahan. Kaya kahit nga yung amo natin, binibigyan tayo ng sahod, di ba? Mga boss natin, ay magbibigay sa atin ng mga sahod natin. Para saan? Para sundin natin yung mga utos natin, utos nila, di ba? Pag meron silang kagustuhan na iutos sa atin, susundin natin sila. At bibigyan tayo ng sahod. Yun yung biyaya. So ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan tayo ng biyaya, susundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos. At paramihin natin yung pagsamba natin sa Kanya dahil yung mga biyaya na yun, naging malakas yung katawan natin, nagamitin natin yun sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi doon sa pagsuway sa Kanya. Okay? Ito pa. Allahur Razzaq. Allahul ladhi razzaqana as-sihha wal aman. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay Razzaq, tagabigay ng biyaya, at siya rin ang nagbigay sa atin ng biyaya na sihha, yung ating kalusugan. Yan ang pinaka-importante sa ating lahat. Na lahat ng tao, pag ito na yung masira, yung kalusugan, lahat ay talagang inahanap ang paraan. Kung minsan, umuutang pa para maipadala sa ospital kasi may sakit. Di ba? May sakit. Yung siha, yung magandang kalusugan natin, pag iyan ay nawala, ang siha na yan, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbigay niyan. Wal aman, yung kapayapaan. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbigay ng siha at yung peace sa atin. Pag nawala yan, di ba marami sa mga tao, pag nagkasakit, anong ginagawa nila? Pupunta sa ospital, nagpapagamot sila. Kasi yan ay pinakamalaking kapital natin. Yan ang pinakamalaking biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Makapagtrabaho ka ba na may sakit, hindi maganda yung pakiramdam? Hindi. Hindi ka makahanap buhay. Hindi ka sasahuran ng amo mo kung hindi ka nakakapagtrabaho. Dito nga sa amin, pag hindi ka makapagtrabaho, may sakit ka, cut salary ka, wala kang sahod. So, tandaan mo, isang Muslim, na yung kalusugan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbigay niya. Nagbigay niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amna, yung kapayapaan, peace. Waalaikumsalam, Tarsway. Ang kapayapaan, yan ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nabibigay niyan. Salam.
Nagmula rin yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo ay gusto yan. Ha? Gusto ba natin na puro magulo yung buhay natin? Hindi. Yan ang kailangan. Ha? Gusto natin na yung matiwasay, ma-peaceful yung buhay natin. Ayaw natin ng magulo. Ha? Ayaw natin ng magulo. So yung kapayapaan na yan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may bigay niyan. Ha? Siya yung nagbibigay sa atin yan. Ganon din ang mga mabuting, magandang kalusugan natin. Ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Inna Allah huwa ar-Razzaqu. Inna Allah huwa ar-Razzaqu. Sa suratul Dhariyat, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tagapagbiyaya. Siya yung wala nang makakapantay sa kanyang pagbibigay ng biyaya. Hindi mapapantayan ang kanyang pagbigay ng biyaya sa atin. Dzul Quwwatil Matin. Siya ay nagmamay-ari ng kapangyarihan, ng kuwa. Siya ay nagmamay-ari ng kapangyarihan na hindi yung sa Maguindanao pa di maggeleng-geleng ibagalin. Sa kanini pinakamabagal di maggeleng-geleng ibagalin. Sa Maguindanao. Sa Tagalog na siya yung meron siyang kakayahan na hindi kayang baguhin ng kahit sino yung kakayahan niya. Kahit na mula sa pagkabata mo, lahat ng tao, kahit lahat ng tao, yung jin, mga malaikat, mga anghel, hindi magsamba sa Allah, magsuway sa Allah, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Hindi mababawasan ang kapangyarihan pagkadato ng Allah. Kaya ang power niya, Dzul Quwwatil Matin. Meron siyang kapangyarihan na kakayahan na hindi mababago ng kahit sino man. Hindi mababago ng kahit hindi ka mag-pray, manghihina ang Allah, hindi. Pag hindi ka magdasal, manghihina ang Allah, mababawasan ang kapangyarihan niya, mabawasan ang pagkadato niya, hindi. Kahit na mula sa pagkabata mo hanggang sa mamatay ka, hindi ka mag-pray sa Allah at sumuway ka sa mga utos niya. Hindi ka sumunod sa utos niya, hindi mababawasan ang pagkadato ng Allah. Kailangan natin ng Allah. Siya yung magbibigay sa atin ng paraiso sa pamamagitan ng awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang dahilan ng pagkapasok ng tao sa paraiso dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo sumusunod sa Kanya, magdasal tayo ng 5 beses sa isang araw, nag-aayuno tayo, nagbibigay tayo ng zakah, nagsasadaka tayo, gumagawa tayo ng mga mabubuting gawain. Bakit? Para makamit natin yung awa, yung rahmah. Dahil yung rahmah na yan yung magiging dahilan ng pagkapasok natin sa paraiso. Yan yung magiging dahilan ng pagkapasok natin sa paraiso. Huwag mo isipin na yung pagkasal mo sa Allah ay bilang kabayaran. Bilang kabayaran sa mga biyaya na ibinigay sa atin ng Allah. Huwag mo isipin yun. Hindi mo mababayaran ng Allah. Kahit na magsujud ka pa 24 hours, araw-araw, mula pagkapanganak sa'yo, 24 hours ka magsujud sa Allah, hindi mo mababayaran ang biyaya na ibinigay sa'yo ng Allah. Huwag mo isipin yun. Ang pagkamit natin, kaya natin sinusunod ang Allah, kaya na tayo sinasabuhay ang Islam, kaya tayo gumagawa ng kabutihan, kaya tayo nagsasamba sa Allah 5 beses sa isang araw, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno ng mga sunnah, gumagawa ng kabutihan, ay para makamit ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kabayaran. Dahil kahit kailan, kahit yung mata natin, kahit yung mata natin na yan, na walang isang mga scientist o sino pang mga magagaling na bihasa, mga anong sa mata na magawa nila katulad yung mata na yan na meron na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yung meron tayo na mata na yan, hindi natin kayang bayaran yan. Kahit magsujud tayo ng 24 hours araw-araw hanggang mamatay tayo, hindi natin mababayaran yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang dapat na maging intensyon natin, tayo ay sumusunod sa Allah, sa kanyang mga kautusan, sa kanyang propeta, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at pagsunod natin sa kanyang mga kautusan mula sa Quran at sa Sunnah,
pagdarasal natin ng 5 beses sa isang araw, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, yan ay para makamit natin ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na magiging dahilan ng pagkapasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nararapat. Nararapat sa atin, idan, yajibu alayya an ashkur Allah. Dapat na wajib sa atin na magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mga binigay niya sa atin, dahil sa mga binigay niya sa atin ng mga biyaya, na tinatamasa natin sa ngayon. Kahit yung buhay natin na ito, Masya Allah, lahat tayo ay babawiin ng Allah subhanahu. Yung buhay natin, babawiin niya ng Allah subhanahu. Mamamatay rin tayo. Yung buhay na yan, yung paghinga mo na yan, yung magandang pangangatawan mo, yung magandang kalusugan mo, yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag inalis yan sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang magagawa. Kahit bata pa, kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay ng isang bata, wala siyang magagawa. Dahil pagmamay-ari tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So pag tinanong ko kayo, sino yung nagbigay sa atin sa lahat-lahat? Man alladhi razaqana kulla shay'in? Sino yung nagbigay sa atin ng mga biyaya? Lahat ng ating mga biyaya? Ang isasagot natin si Allah subhanahu wa ta'ala. So pag tinanong ko, magbigay ka ng dalawang biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa doon ay yung paningin mo at yung pandinig mo. Kinakailangan, halimbawa pag tinanong ko ka sa exam, pag magkaroon tayo ng exam, yung dalawang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, paningin, lahat, pagkain, lahat. Yung paghinga natin, paghinga natin yan ay mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nararapat sa isang Muslim, palagi siyang magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin niya, Alhamdulillah, Alhamdulillah sa lahat ng mga biyaya na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagian natin yan. Pag mayroong dumating sa atin na mabuti, Alhamdulillah. Kahit na hindi pa natin, Alhamdulillah. Isa yung pasasalamat ng pagbigkas ng Alhamdulillah. So, ito. Ma halul ardi idha lam idha lam yunzilillahu 'alayha al-matar. Pag hindi, anong sitwasyon ng lupa pag hindi pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ng ulan? So makikita natin sa picture na ito, ganito yung itsura. Biyak-biyak. Mabibiyak. Anong tawag dito? Biyak yung mga lupa. El Niño. El Niño. Batakar. El Nino. Batakar. El Niño. Pag Allah subhanahu wa ta'ala hindi tayo binigyan ng ulan. Pag hindi nagpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ulan, ganyan ang magiging itsura ng lupa. May tutubo ba na pananim dyan? Wala. Wala. Diyan pa lang sa ulan. Kasi mainit. Pag hindi Mimbo takara lika Na. ulan na yan, walang tutubo sa mga pananim natin. Walang tutubo. Hindi tayo makakain ng pakwan, hindi tayo makakain ng mangga, hindi tayo makakain ng kanin. Ano pa mga paborito natin ng mga prutas, mga gulay? Pag ganyan ang itsura ng lupa, wala. So, isa yan sa paalala sa atin ng libro na ito, na ang itsura ng lupa na wala, hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ulan, ganyan. El Niño, sobra pa sa El Niño ata yan. At ma halul ardi indama yunzilu Allahu 'alayha al-matara. Ito naman yung itsura ng lupa kapag pinadala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. May damo. So magkakabunga. So magkakabunga. Kaya alhamdulillah, hanggang ngayon na kumakain pa si Baynor Kisa siguro ng pakwan. Tinatamasa pa niya yung biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa pamamagitan ng biyaya ng Allah, yung ulan na yun nagbigay sa lupa. Tumubo yung pakwan, tumubo yung mga prutas na paborito natin, tumubo yung mga gulay na paborito natin. Nang dahil doon, dahil sa ulan, ay nakakain tayo ng mga masarap
ng mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat ng yan, dapat sa isang Muslim, lahat ng kung ano meron sa atin, lahat ng yan ay biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So, pinapaalala ng libro na ito na tayo ay magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyaya. Si Maida Abdullah, nag-raise hand. May katanungan ka ba, Maida? Si Sister Maida Abdullah, nag-raise hand. So, ito nagpapaalala sa atin ang mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula lamang kay Allah, wala nang iba. Ang biyaya, ang mga rizq, Hello. wala lamang Oh, ang ating mga kalusugan, sige. ang ating mga meron sa ating kapayapaan, peaceful na pamumuhay, yan ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nararapat sa atin, so sabihin natin, alhamdulillahi 'inda kulli. Alhamdulillah ni'matin. Isa yan sa mga pagbanggit na nagpapasalamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sa lahat ng mga Vibrate na. Vibrate. I-mute pa kung vibrate na. mute no pa na. Karena Inzo. So, sabi naman na, ako sa lahat, isa sa mga sa mga na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pag-alala sa mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay kapalit Ampun mo kapatawahi mga rapa. ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kapag tayo palagi natin inaalala yung mga biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapag natin inaalala yung biyaya, makakamit din natin yung sa atin. Makakamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So, nandito na tayo sa Darsus Sabi'. Naka-7 na natapos na natin yung Darsus Sadis. Nasa Darsu As-Sabi' na tayo. 7 na class. Ang ibig sabihin nito, dahil sa nalaman na natin lahat ng mga biyaya ay mula sa Allah, lahat ng binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ng mga biyaya, nararapat na sambahin natin siya. A'budallaha Rabbi. A'budallaha Rabbi. Sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, meron tayong 5 times a day na pagdarasal. Sa lahat ng mga bagay sa Kanya tayo humihingi. Kapatawaran man ito, paghingi ng mga gusto natin, ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Huwag kang humingi sa kanino man. Huwag kang humingi kay Propeta Muhammad, huwag kang maghingi sa kay Propeta Adam, kay sino pa man na propeta, huwag kang humingi sa mga anghel, huwag kang humingi sa mga tao. Humingi ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Humingi ka ng tulong sa Allah. Number 1 sa Allah Subhanahu wa Ta'ala muna. Kung meron man tayong pangangailangan mula sa tao, siya ay daan lamang. Siya ay daan lamang. Idinaan lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung tulong na yun ay binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay pinadaan lamang ng Allah dun sa tao na yun. Dahil hindi pwede naman na diretso na ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo yung pangangailangan mo. Kung minsan pinapadaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao, yun ang nangyayari. Yun ang nangyayari. Binibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga hinihiling natin, yung mga dua natin, ay pinapadaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala minsan sa mga kapwa natin tao, sa kaibigan, sa magulang, sa asawa, yung mga biyaya. Nakukuha natin sa pamamagitan sa daan doon pinadaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa tao na yun. Anong purpose doon? Pagpapalakas ng pagkakapatiran, pagmamahalan sa bawat isa sa kapwa-tao. Isa yung sa mga purpose ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dapat, pagsamba, ito yung tandaan natin. Ana muslimun, ako ay isang Muslim, a'budallaha wahda. Sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, humiling tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya lamang. Wala nang iba. Wahdahu, siya lamang.
At ito, ana muslimun uhibbullaha wa uti'uhu. Ako ay isang Muslim, dapat sa isang Muslim ay mahalin niya ang Allah. Mahalin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala wa uti'uhu at susundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat, ang pagmamahal sa Allah ay pagsunod sa Kanya. Pag sinunod mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangangahulugan yon na meron kang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinunod mo ang mga kautusan ng Allah, ang mga inutos sa iyo ng Allah, pag sinunod natin yun, nangangahulugan na meron tayong pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng tao, pag halimbawa, inutusan ka ba? Inutusan ka na hindi mo siya sinunod. Anong masasabi mo doon? Ibig sabihin, wala kang pagkagusto sa tao na yun. Hindi mo susundin kasi ayaw mo siya. So ang Allah dapat bilang isang Muslim, dapat mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang nag-iisang dakilang Diyos na tagapaglikha at sundin natin ang kanyang Tuhan, kanyang mga utos. At pangatlo dyan, ana muslimun akhafullaha wa la a'sihi. Dapat sa isang Muslim ay katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayong sumuway. Huwag tayong gumawa ng mga kasalanan. Huwag natin siyang suwayin. Huwag natin siyang suwayin. Dahil tayo ay takot. Kailangan matakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag hindi ka matakot sa Allah, yung mga taong walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung mga taong palaging nakakagawa ng kasalanan. Kasi bakit hindi na nila naaalala ang Allah? Sila yung mga taong hindi nila naaalala ang Allah, wala silang takot sa Allah, kaya nakakagawa sila ng mga kasalanan. So yung taong is dapat sa isang Muslim, para hindi siya makagawa ng kasalanan, dapat ay katakutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ang Allah siyang nagbigay sa atin ng parusa. Hindi dito kahit sa mundo at hanggang sa kabilang buhay, siya yung nagbibigay sa atin ng kaparusahan kapag tayo ay gumawa ng kasalanan. So, at ang susunod ay ana muslimun ad'u Allah wahdahu wala ad'u ma'ahu ghayrahu. Ako ay isang Muslim, ad'u Allah wahdahu. Ako ay hihiling lamang sa Allah, siya lamang. Huwag ka nang humingi sa kahit na sino. Humiling tayo sa Allah pag meron tayong mga kagustuhan, humiling tayo sa Allah. Huwag kang humiling sa tao, sa mga anghel, sa iblis, sa satanas. Huwag. Sa mga kahoy, sa mga bato, sa dagat. Huwag kang humiling. Kahit sa mga anghel, sa mga propeta, huwag kang humiling doon. Humiling ka diretso sa Allah. Wala ad'u ma'ahu ghayrahu. Hindi tayo hihiling naliban sa Kanya. Huwag tayong humiling sa iba. Kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang tayo humiling sa mga kagustuhan natin. Magdua tayo para kay Allah. Doon tayo magdua sa Allah. Huwag sa mga kubur, huwag sa mga taong patay na, o sa mga dato, sa mga sultan, huwag doon. Hindi niya kayang ibigay yung mga hilingin natin. Kahit halimbawa, iduduan natin sa Allah, halimbawa pera, ya Allah, bigyan mo ko ng pera, o binigyan ka ng pera ng dato. Yung pera na yun, pinadaan lang dun sa dato na yun. Ang nagbigay pa rin sa iyo yung Allah. Yan ang dapat na itago ng isang Muslim. Yan yung tinatawag na akida. Nambe deta pagdindagan. Pagdindagan tayo namba. Nyamon minanggay sa mga rizkiyan to, nagbigay pa rin sa mga biyaya na yun na pinadaan lang sa tao, ay mula pa rin yun sa Allah. Yung tao na yun, pagbigay niya sa iyo, yung naramdaman niya na bigyan ko itong tao na ito. Yung naramdaman niya yun, yun ay ibinigay ng Allah subhanahu sa kanya na magkaroon ka ng pagmamahal sa tao na bigyan mo ng ganito. Yun ay galing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumukontrol sa ating mga puso. So, hanggang dito na lang. Malapit na matapos yung oras natin, inshallah. So, kung sino yung mga hindi nakahabol, i-review niya na lang. Isi-send ko yung video, inshallah, yung
video sa YouTube, inshallah, doon nyo panoorin na lang, inshallah. Isasend ko dito sa